Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata niya ang ating mga karamdaman. Bahagi yun sa mga nakalipas na araw ay nakita natin ang pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. Sabi nga, ibig ko, gumaling ka. Bahagi yun na makita mo natin na alam natin na talagang ang sakit ay bahagi ng ating pagiging mortal. Tayo ay nadadali ng karamdaman at kahinaan. At nawa ang makita ko natin na sabi nga natin na gusto na Jesus na tayo ay gumaling. At sana yung pananampalataya natin ay isa rin pananampalataya na nangangalaga sa ating karamdaman. Sapagkat sabi na ako natin, ang pwede natin itanong sa ating sarili, how much do we spend para sa ating kalusugan? Kung isa nakikita natin, isa sa mga hindi natin nabibigyan ng bigay ay ang ating mga kalusugan. At sana, naging bahagi yun ang pagkikot. Kahit hindi na mo sa pagdating ng matandaan. Kasi pag matandaan siyempre, very late na. Kahit na ako, sa kabataan, minsan sabi ng iba, yung iba umaangat, bakit masakit ng kanilang katawan. Inabuso ng kabataan. Kaya, for whatever reason, bahagi yun, pinakailangan sa pangalagaan natin ng ating kalusugan. Pwede po yung simbahan tayo health ministry. Sana mapag-ibang na patuloy ng mga dala sa mga kabataan. Bahagi yun na nakikita natin kung hindi natin ngayon. Mga bata pa lamang, nagdilig na. Ay, hindi siya rin. Halos ko ng milyon. So, makita natin, sinisira natin ang ating kalusugan. Pero kung tutusin ko, ay isang pamamaraan na nakita natin, hindi lamang yung pag-isira, kulit yung mali. Yung tamang pagkain. Alam nyo, nung nagkaroon tayo ng feeding program, isa po sa mga balakid ng feeding program ay yung maturuan ng mga magulang na makapaganda ng pagkain na masustansya. Kulang na kulang tayo sa kaalaman tungkol sa kalusugan. Bahagi yun na pinakailangan natin pangalagaan. Pangalawa, sa mga may karamdaman, maliwanag natin, nais na Jesus na tayo ay pagalingin. Kaya na binigay natin ng diin sa mga nakalipas na mga araw, yung pagpapalalang sa mga sakramento ng simbahan ay may kaakibat sa pagpapagaling sa mga pinagkakaroon. Pagpapahid ng lamas sa mga may sakit. May healing practice po na hinihiling natin para sa kalaligan. Hindi lamang ng katawan, kundi ng espiritu. Total healing. Kaya napakalaw yung isang
sa mga katekista ng 4 district. Sabi ko ay, alam niyo, pag nakakalungkot, kasi hindi natin nalalaman yung pagkapalit ng isang mga sakit. Kasi kuminsan, may mga miyembro ng organisasyon ng mga simbahan na matagal nang nakaratay sa kanilang karamdaman, pero hindi nagpapalit ng langis. At sabi ko nga, mayroon akong karanasan na isang lay minister, masakit yung kanyang katawan. Alam mo saan nagpunta? Sa albularyo. Ay, bahagi ko na kung saan nakikita namin, hindi nakikita yung simbahan na may kapangyarihan na magpagaling sa mga may karamdaman. Ito pa tayo sa nagpunta kung sa hindi pinapayagan ng simbahan. Yun ay against the first commandment na nawako ay gaganan. At higit siya na, kung kagalingan, hindi lamang ng katawan ko din yung espiritu, kasi magkatulog yun. Nakatulog yun. Sabi nga ay, kumisa kaya tayo nagkakasagot, bakit? We are in trouble. Hindi tayo mapanatan. Pero isang sabihin na binibigay ng sakramento ng Corrente, sabi ko nga ay kapag yung isang may sakit, napahira ng isang tukod at namatay, at anong sinasabi ng simbahan? Most probably, yan ay alin. Hindi na pumunta sa impyerno. So, bahagi mo. At yun ay alin. Spiritual healing. Kagalingan ng kanyang pagkatao. Kasi, siya yung makakasama naman po ng kapal. Sabi nga natin, pwede lumangan mo sa purgatorio, pero sigurado, hindi na yan pupunta sa impyerno. Kasi sakit na yan, hindi na, siguro naman, hindi na makatagawa ng malaking kasalanan yan. So, nakakikumpisa na naman yan. Kaya ako, kahit na ako ilang beses na pagmamahin ng laki sa mga isip, pwede ko kahit na yun. Pero yun, at Pangulo, ngayon ay araw ng Sabado, nararamad natin sa mahal na ngayon din po ay piyesta ng perpetual health, na wala nang devotion natin sa perpetual health. So, piyesta ako ngayon, ay June 27. So, pagpapahayag na mahal na Virgin Maria ay patuloy na nagnanais na tulungan tayo in perpetuity, ibig sabihin ng walang katapusan. Kaya nga ito ay bahagi ng panyaya ng Jesus, kung saan tinawag niya sa ating ibanghelyo ngayon sa araw na ito, binuha niya natin mga kahilangan at binala ang ating mga